hindi ka mamumroblema kung paano ito itinda. So, sila na ang bahala na magbenta ito sa mga end customer. So, mga end customer, sila mga customer na bumibili ng produkto na sila rin ang gumagamit nito. So, ano nga ba ang kalakasan nito? Una ay malaking benta. So, nakabibenta ng malaking dami ng produkto sa isang transaksyon. Dahil nga, ang iyong produkto ay binibili nila ito ng bulto. So, lahat ng kung anong meron ka ay binibili nila ito ng bulto. Ngayon ay kaunting gasto sa marketing. So, hindi na kailangan mag-invest sa marketing dahil ang mamimili na ang bahala magbenta sa mga end customer. So, hindi mo na kailangan ng marketing, ng mga advertisement na para lang magkaroon ng maraming kakilala na bibili ng yung mga inaning pananim na paninda. Dahil nga, kailangan mo lang ay ang isang negosyante na mamamakyaw na inyong produkto. At sila na din ang bahala kung paano nila ito ibebenta sa mga end customer. So, dito ay mabilis na ikot ng pera. Dahil malaki ang benta, mas mabilis ang pag-ikot ng pera. Dahil hindi mo kailangan ibenta ito ng isa-isahan, kundi isang bulto lamang. At doon ay mas mabilis ang proseso ng pagkita ng iyong pera. Dahil nga, kapag inibenta nito, meron agad kayong pera at maaari na kayong bumili ng bagong mga produktong inyong itatanim at ibibenta ulit. So, alamin naman natin kung ano ang kahinaan ng mga ito. Unang kahinaan is mas mababang kita sa bawat produkto. Dahil nga, isang bulto na ang pagbebenta nyo ng inyong mga produkto. At posibleng ang negosyante na yan ay tatawad sa inyo. At maaaring, imbis na medyo mataas-taas sa inyong kilo ng inyong produkto, ay magkakaroon ito ng tawa dahil nga ay bababa ito na at hindi ito na ang iyong ini-expect na kita nyo dahil nga hiningan kayo ng tawad sa inyong negosyante na bibili ng bulto sa inyong mga produkto. At depende sa kakayanan ng mamimili na magbenta ng produkto. So, kung wala kayong masyadong kakilalang negosyante, isa lamang yung kakilalang negosyante, so posibleng ang negosyante na yon ay hindi ganun ka mapera. So, posibleng nakadepende talaga yan sa kakayanan ng negosyanteng bibili ng iyong produkto. Ngayon ay kailangan ng kapital para makabili ng maraming produkto na ibebenta. So, dito ay kahit na kayo mismo ang nagtanim ng iyong mga paninda, ay hindi nyo naman ito matatanim kung hindi kayo bibili ng, let's say, buto nito. So, kailangan nyo pang magkaroon ng kapital para magkaroon kayo ng maraming maitatanim na mga gulay o prutas sa inyong mga hardin o sa inyong bukidin. So, sino-sino nga ba ang mga posibleng customer na mamamakyaw? So, una ay ang retailer. So, sila ang mga tindahan na nagbebenta sa mga end customer. So, halimbawa dito ay yung mga nagtitinda sa mga palengke. So, sila ang isa sa mga customer nyo sa pamamakyaw. Na sila na ang magbebenta sa inyong mga produkto sa mga end customer. At pangalawa ay distributor. So, sila ang nagdadala sa inyong mga produkto sa iba't ibang lugar. At maaari ring supermarket. Kung meron kayong mga produkto na gulay o prutas na angkop sa kanilang itinitinda para sa kanilang customer. Maliwanag na ba ang pangalawang paraan? Kung gayon ay dadako naman tayo sa panghuli na paraan ng pagbebenta. So, ang panghuli ay ang pagbebenta sa pamilihan. Ang pagbebenta ng produkto sa mga end customer sa isang tindahan, palengke o maging online man. So, dito ay meron itong kalakasan. So, una ay ang direktang pakikipag-ugnayan sa customer. So, lalong-lalo na sa isang tindahan at palengke, direkta kayong nakikipag-ugnayan sa inyong customer, direkta nyo silang kinakausap, direkta kayong nagkakaroon ng connection. Kaya posible magkakaroon kayo ng magandang relasyon sa inyong mga mamimili at dahil dyan ay posibleng maging isa sila sa inyong mga suki at posibleng babalik-balik sila sa inyong tindahan. Pangalawa ay mas mabilis na benta. So dito, kung maganda ang lokasyon, mas mabilis ang benta. Ito ay kung ang lokasyon ng inyong tindahan ay nasa magandang lokasyon, lalo-lalo na kung ito ay naparoon sa may maraming tao at sa mga lugar na mahilig talaga sa mga, let's say for example, sa gulay. So, posibleng mas mabilis
ang benta nyo. At sa pangatlo naman ay mas malawak na reach, especially sa online selling. So sa online selling, kapag nag-post ka, let's say for example sa Facebook, kapag nag-post ka ng inyong produkto sa Facebook, so marami ang mga gumagamit ng Facebook at maaari ding, lalong-lalo na kung marami kang mga friends sa Facebook, so maaaring makita makita nila yung pinost patungkol sa inyong ibinebenta. So, mas malawak ang maaabot ng inyong pagbebenta gamit ang mga platform na pwede kayong magbenta online. So, pang-apat ay mas mataas na presyo. So, dahil nga, direkta kayong nagbebenta sa mga customers, so posibleng mas tataasan niyo pa ang presyo. At magkakaroon kayo ng mas mataas na kita. Panghuli ay mas mababang overhead sa online selling. So, hindi kailangan magbayad ng upa. Dahil nga, kailangan nyo lang ay marunong kayong alam nyo kung anong mga platform, kung saan kayo kailangang magtinda, o kung anong platform ang mas popular na ginagamit na siyang alam nyo na magkakaroon kayo ng maraming customer. So, hindi nyo na kailangan pang umupa ng isang lokasyon para sa inyong tindahan para pumwesto. So, kailangan nyo lang ay ang inyong cellphone at ang platform kung saan nyo ito ibebenta. So, meron din itong mga kahinaan. So, alamin natin kung ano mga ito. So, ang unang kahinaan ng pagbebenta sa pamilihan ay mas mataas ng gastos. Gaya nga, especially sa tindahan at palengke, so kailangan nyo ng isang pwesto na upahan. At kung may empleyado kayo na kailangan yung swelduhan. At marami pang ibang gastos na kailangan para sa inyong tindahan dahil nga hindi nyo dapat ito pabayaan. At hindi natin malalaman na mayroon na palang kailangang bilhin, kailangang gastusan, at kung ano-ano pa. Kaya, mas mataas ang gastos sa inyong pagtitinda sa pamamagitan ng tindahan o sa palengke. At kailangan ng oras at effort. So, kailangan nyo ng oras at effort dahil nga, dapat nyong alagaan ang inyong negosyo. Hindi nyo dapat ito pabayaan para lalago pa ito. At, posibleng, kailangan din ng inyong oras. Hindi dapat ito ipaubaya sa inyong mga empleyado. Dahil kailangan ito ng inyong presensya. At kompetisyon naman. Kung maraming mga nagtitinda ng kaparehas ng kung anong ang iyong itinitinda. So, mahirap kung may competition kayo. So, ang masasabi ko lang ay, babawiin nyo ito kung paano kayo nagbibigay ng inyong mga serbisyo sa kanila, kung paano nyo ito yung binibenta sa kanila. Yun din ang isa sa mga paraan para magkaroon kayo ng maraming customer. Yung magandang pakikipag-ugnayan sa inyong mga customer. So, isa rin ay kailangan nyo ng technical skills through online selling. So, kailangan nyo malaman kung paano gamitin ang isang platform, kung paano kayo magbebenta sa online, at kung paano nyo ipopost sa inyong mga produkto at kung anong angkop na platform ang dapat nyong bintahan. At panghuli ay shipping at logistics, online selling. So, kailangan tiyakin na maayos ang pagpapadala ng inyong produkto, lalong-lalo na kung ito ang inyong mga inanim-pananim, kagaya naman ng gulay at prutas. So, kailangan nyo tiyakin na maayos na hindi malalanta ang inyong mga ipapadalang mga gulay at prutas sa inyong mamimili. Dahil nga, posible kung hindi maayos ito, ay bibigyan kayo ng hindi magandang feedback ng inyong customer na makakaapekto sa inyong negosyo at maaaring may kalat ito sa iba pa at posible mawalan kayo ng mga customer. So, ano naman kaya ang mga posibleng customer sa pagbebenta sa pamilihan? So, una ay ang mga residente sa lugar. Kung ang tindahan ay nasa residential area, mga dumadaan. So, posibleng dahil nga kayo ay mayroong kung ang inyong tindahan ay mayroong pwesto, kundi sa palengke. So, ang mga dumadaan ay magkakaroon ng interest sa inyong mga tinitinda. At lalo-lalo na kung ito ay presko pa, ang mga prutas at gulay ay presko pa. So, ang mga dumadaan ang isa sa inyong magiging customer. Online shopper. So, ito ang mga customer na mga mahihilig bumili online. So, posible sila rin ang isa sa magiging customer ninyo. So, ngayon, meron pa ba kayong mga katanungan patungkol sa pagbebenta sa pamilihan? Kung gayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So, papangkatin ko kayo sa tatlong pangkat. So, unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Ang inyong gagawin ay magsasadula kayo patungkol sa tatlong paraan ng pagbebenta. So, ang unang pangkat ay magsasadula sa direktahang pagbebenta, ang pangalawang pangkat
pangpat naman ay magsasadula sa pagbebenta sa pagbebenta sa mamamakyaw at sa pangatlong pangkat naman ay pagbebenta sa pamilihan. Maliwanag ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para may saulo ang inyong pagsasadula. Pero bago yan, ay basahin niyo muna ang criteria na siyang magiging aking basihan kung paano kayo bibigyan ng puntos. So, basahin natin ang criteria. Una ay kaugnayan sa paksa, 10 puntos. Pagganap, 10 puntos. Total of 20 puntos. So, sa kooperasyon naman, ay doon ko ito ibibigay, ay ilalagay sa inyong talaan ng pag-uugali. So, maaari na kayo magsimula. Ngayon ay, bibigyan ko kayo ng puntos base sa inyong ginawang pagsasadula. So, sa lahat ng grupo ay nakikita kong may kaugnayan ito sa paksa at lahat ng mga miyembro ay gumanap sa kanilang mga inatasang mga rules sa kanilang pagsasadula. So, masaya ako dahil nakatanggap kayo ng matataas na puntos. At sa kooperasyon naman ay bibigyan ko kayo ng 3 mansanas at 3 strawberry. Bibigyan ko rin kayo ng 3 mansanas at 3 strawberry para sa inyong ginawang pangkatang gawain kanina. So, makakatanggap ng bawat grupo ng tig-6 na strawberry at tig-6 na mansanas. So, meron pa ba kayong mga katanungan tungkol sa ating tinalakay ngayong hapon? Kung wala, ay ako ang magtatanong sa inyo. Ano nga ba ang pagbebenta? Tama, ang pagbebenta ay tungkol sa pagpapalitan ng produkto o serbisyo para sa pera. Ano naman ang mga halimbawang gulay na maaaring makita sa ating mga hardin o sa bukirin na pwede nating anihin at ibenta? Tama, ito ay posibleng talong, sitaw, kalabasa, okra, at maging kamatis. Ano naman ang sa prutas? Tama, ito ay ang saging, kamuti, mangga, rambutan, at posibleng langka o anumang mga prutas na nakikita sa ating hardin. Ngayon ay, bakit nga ba mahalagang maging isang matapat at responsable sa pagbibenta ng ating mga inaning pananim? Tama, dahil nga ang pagiging matapat at responsable sa pagbibenta ng ating mga inaning pananim ay magbibigay sa atin ng magandang relasyon sa ating mga customer. At dito ay magkakaroon sila sa atin ng tiwala at dito rin ay posibleng i-rekomenda kanila sa kanilang mga kakilala na maganda ang iyong serbisyo sa kanila. Matapat ka at responsable ka sa inyong mga ibinebenta. At posibleng dahil dyan ay tataas ang inyong mga posibleng mas lalago pa ang inyong maliit na negosyo. Ganyan ang kahalagahan ng pagiging isang matapat at responsableng magtitinda. So, meron pa ba kayong mga katanungan? Kung ganoon, ay nagagalak ako dahil lahat kayo ay may natutunan sa aking tinalakay ngayong hapon at nakasagot kayo sa aking mga katanungan. So, upang mas malaman ko na naunawaan nyo talaga ang ating tinalakay, magkakaroon tayo ng pasulit. So, bibigyan ko kayo ng mga kopya kung saan ay bibilugan nyo ang titik ng tamang sagot. Tapos na ba mga bata? Ipasa ito sa harapan, ipasa ito sa gitna, at ipasa ito sa akin. So ngayon, ay bago tayo magtapos, ay meron muna akong ibibigay na takdang aralin. So sa inyong bahay, ay gagawa kayo ng poster. So pipili lamang kayo sa 3 paraan ng pagbebenta. Ang inyong gagawin ay gagawa kayo ng poster at gawin nyo ito sa inyong bond paper, long bond paper. At yun lang, magsitayo ang lahat para sa ating panapos na panalangin. Holy Spirit, Amen. So paalam mga bata.